So welcome back for another video. So mag-update lang tayo regarding G-Loan. So it's been 2 weeks na inantay kong mag-increase yung aking G-Loan. So FYI, last May katapusan nagbayad po ako ng aking 1 year na sa G-Loan. Pang 1 year ko na sa G-Loan. Worth 25,000 po yung aking loan offer doon. Nag-inrab ko nga. Then after paying that po is 3,000 pesos lang yung offer nila sa akin. So nagantay pa ako ng 12 months to pay, no? Then 3,000 pesos lang pala yung magiging offer nila sa akin. Ang G-score ko noon is 600 plus 658 if I'm not mistaken, ha. So yun po yung G-score ko. And some of you sabi nyo is mag-i-increase din siya weekly. So antayin ko lang. Nasabi ko rin naman yan sa inyo na magbabago naman talaga yung offer ni G-Loan. Depende po sa kanyang G-score. So, ito po yung G-Loan ko ngayon. As you can see, nagbago po siya. Nag-add po siya ng 1,000 pesos increase. So 3,000 yung offer nila sa akin. They're paying may 25,000 pesos na loan nga sa kanila ng 12 months to pay. Nagka-offer ako ng 3,000 pesos. Ngayon po, after 2 weeks is nagbago siya. Naging 4,000 pesos yung offer nila sa akin. So nakakalungkot po. So nakakalungkot po yung ganitong activity ni G-Loan ngayon na parang hindi na siya reliable. Hindi na tayo dapat maging dependent sa increase talaga ni G-Loan kahit patapusin natin yung payment terms. Kasi before, ganun si G-Loan. Kailangan tapusin mo yung payment terms para magkaroon ka ng guaranteed na increase. So ngayon po, hindi na siya ganun. So depende pa rin po of course sa G-score natin. Pero kasi ang G-score natin is pababa ng pababa rin eh. So, syempre hindi naman tayo lahat araw-araw gumagamit ng GCash, 'di ba? As our daily activity. Like me, hindi ko na siya ganong nagagamit. Kaya talaga kahit papaano, bumababa rin yung G-score ko. Tumataas lang yung G-score ko kapag nagbabayad ako ng mga bills. Then ginagamit ko talaga siya as payment method lalo sa mga in-store or sa mga QR payments. So doon lang talaga siya tumataas. So this time naman po, i-share ko sa inyo na magbabayad po tayo ng G-Loan kasi may nagpapabayad po sa akin ngayon. Anyways, dito din kasi ako nag-start. So 2,000 pesos din ako nag-start sa G-Loan talaga. And this time, tinapos niya talaga yung 5 months to pay. And this is the last payment na gagawin natin. Pinapabayad niya sa akin to know kung magkano yung offer niya dito. Just now lang po to na magbabayad tayo and isi-share ko po yan sa inyo para makita nyo rin ano na nga bang ganap or update ni G-Loan ngayon after paying. So let's see magkano yung panibagong offer niya. So tingnan natin. Then open natin si Borrow and then click po natin si G-Loan. Ang offer po sa kanya is 2,000 pesos. Parang yung offer ko po dati ganun, 2,000 pesos. Sa 2,000 pesos po kasi ang loan terms po ni G-Loan dito is 5 months to pay with a monthly of 520 pesos a month. So, bali total po siya ng 2,600 pesos for 5 months. Kasama na po dito yung interest, parang hinati-hati lang po. Anyways, yung interest niya po dito is 6%. Open po natin yung payment schedule. Tingnan natin ha, para makita nyo rin yung kanyang payment history dito na last payment na nga po ito. So kung makikita nyo po dito is naka 4 months na siya na paid. So this is the last month, June 15, 2024 na babayaran nga po natin to. And let us see kung magkano yung offer niya. Agad-agad naman mag-o-offer si G-Loan kung magkano yung loan offer nila na panibago. Unlike before na parang it takes 3 to 7 days or 2 to 5 days para malaman natin kung magkano yung next offer natin. Ngayon kasi after paying our last payment sa G-Loan is makikita na rin natin kung magkano yung offer nila sa atin. So without further ado, babayaran na po natin si G-Loan. Click lang po natin tong pay loan. So kahit saan dito, so maraming choices naman to pay. So click natin tong pay loan. And then click lang natin tong remaining G-Loan balance, pay in full. Dahil last naman na to, so wala na tayong choices, kundi i-full na siya. After this, click lang natin tong pay 520 kasi parang confirmation na lang to. Then after po is mag-release po sila ng resibo for proof. So, I advise na i-download nyo to. I mean, i-save nyo tong resibo kasi ano pa man, at least may proof po tayo. So, anyways, balik tayo ulit sa ating GCash app kasi nabayaran na natin siya. Balik tayo sa GCash app. Click natin ulit yung Borrow. Then, click po natin si G-Loan. Click lang po natin tong next. Then next po ulit tayo. Tapos po yung bagong offer ni G-Loan sa atin. So as you can see here, we can borrow up to 1,000 pesos. Nakakalungkot ha, nakakalungkot to kasi after 5 months of paying, inantay or in-endure pa yung 5 months to pay para ma-increasean sana, pero 1,000 pesos pa din. I mean, bumaba nga siya kasi 2,000 pesos nga yung offer eh. So by the way, yung G-score niya po ngayon is nasa 506 po. So kahit pa paano, okay na rin naman yung G-score eh. Unlike sa iba na talagang 400 plus, so nasa 300 plus. So itong G-score na to, ito yung average G-score naman. And as you can see naman, in-endure niya naman yung 5 months to pay para lang
ma-increasean, pero ito yung nagiging offer niya. Makikita nyo po dito, itong 1,000 pesos na offer po nila ngayon is payable in 6 months and meron siyang interest rate na 6.99%. So, tumaas siya So, meron pa rin po siyang processing fee na 3%. Ito po yung mga nagiging complaints sa inyo na bakit ganun kataas yung interest ni G-Loan. So, napapansin nyo po talaga sa G-Loan kung matagal na kayong user ng G-Loan. So, kung manonotice nyo po yung G-Loan, kapag mababa yung offer niya is mataas yung interest niya. So, ganun po talaga yung nature ni G-Loan. Yung 2,000 pesos yung offer niya, that is a 5 months to pay. 2,000 yun ha. Ngayon na 1,000 yung offer niya, 6 months to pay na tuloy. Anong nangyari? G-Loan. Anyways, kung gusto natin siya i-withdraw, makita natin yung details na to. Lang po natin tong get started to know more about this offer na ito. So, kung makikita nyo po dito sa 1,000 pesos na loan offer po ni G-Loan na bagong offer niya po is ang installment plan niya is 6 months with an interest of 6.99%. Ang monthly payments po natin dito is 236.57 for 6 months to pay. Kung gusto natin siyang i-loan, click lang natin tong select your loan purpose. Then after that po, dito may summary po sa baba. Ang loan amount nga daw po is 1,000 pesos minus 3% na processing fee. So 3% sa 1,000 is equals to 30 pesos. Yung 30 pesos po na yun, ibabawas sa 1,000 pesos. Kaya ang matatanggap na lang po is 970. Direct naman po ito sa GCash wallet once po na kinonfirm natin to at ginaw natin to for a loan. Anyways, pinapakita ko lang sa inyo yung update dito kay G-Loan. Ganito na po siya ngayon para hindi naman kayo magtaka na bakit sa akin ganyan, bakit sa inyo. So iba-iba po. Meron naman po talagang tumaas yung offer. Siguro talagang nag-upgrade na rin yung standard ng G-Score efficiency ni GCash ngayon. Si G-Loan po kasi dependent yan talaga sa G-Score. Siguro na bababaan na siya sa 500 plus or 600 ba yan. So nabababa na siya. Siguro nag-iba rin ng standard talaga si Fuse Lending regarding sa pag-reloan talaga. Kasi hindi naman talaga ganito si G-Loan eh. Hindi talaga siya ganito original. Talagang masasabi natin na pumangit talaga yung sistema ni G-Loan ngayon. Mas maigi na lang po pala talaga ngayon na mag-advance payment tayo sa G-Loan and bayaran na lang natin siya one time or kung gusto natin na i-advance na lang talaga siya. Magka-cashback pa tayo. Magkaroon pa tayo ng cashback dito. So kahit pa paano is hindi tayo lugi kasi may cashback siya. Kasi kaysa naman ganito na mag-aantay tayo ng longer months to pay tapos hindi naman pala guaranteed yung increase niya ngayon unlike before. I think valid na ngayon mag-advance payment, mag-one-time payment kasi ganun din naman eh. Pero make sure na mataas yung G-score po natin para sure po na magkaroon tayo ng increase as in mataas po siya than usual. Kung mag-advance payment din lang naman tayo tapos mababa yung G-score natin is wala rin pong kwenta yon kasi nga po talo po tayong ma-disappoint dito. Hindi na po siya guaranteed na tapusin natin yung months to pay para ma-offeran tayo na mas higher. And like before, lagi ko pong tips yan sa inyo dati na tapusin nyo yung loan terms para ma-offeran kayo ng mas higher. Kasi na-experience ko before, ganoon naman talaga. So from 2,000 pesos ako dati, naging 25,000 pesos kasi tinapos ko nga po yung months to pay. So legit na legit po talaga dati na after paying that is talagang mag-i-increase ka kasi nga naman tinapos mo naman, nag-antay ka. Last month nga napatunayan ko na hindi na pala talaga siya ganoon. Biro mo ha, 12 months to pay yung binayaran ko sa offer ko dati, sa loan offer na niloan ko nga. Inantay ko yung 1 year to pay para ma-increase na ako na mas higher. Pero ang binigay nila is lower talaga. 3,000 pesos, bumagsak ng 3,000 pesos. So nag-increase siya ngayon, naging 4,000 lang naman. So napakababa po. So of course, hindi ko pa rin siya i-withdraw kasi napakababa eh. So anyways, antayin ko pa rin, pa-increasein ko pa rin yung aking G-score. Ang gagawin ko po ngayon is magantay pa rin po ako ng panibagong offer po ni G-Loan kasi weekly naman is nagbabago yung G-score, nag-update siya ng kanyang offer weekly yon. Tingnan natin kung magtataas tayo. So sometimes po, nag-offer si G-Loan ng limited offer, then malay mo, matsyempohan natin. And tingnan natin, mag-update po ako sa inyo time to time regarding sa changes and update dito sa G-Loan. So yun lamang po, I hope po nakatulong tong video sa inyo. I hope po may natutunan kayo sa video ito. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and thank you po for watching this video. Bye!